Si Jessa ay isang 26 na taong gulang na ina. May 2 siyang anak sa kanyang asawa na si Mario. Si Jessa ay mapagmahal at maaalalahanin. Laging iniisip ang kapakanan ng kanyang mga anak. Kahit na maraming pagsubok ang dumaan sa kanilang pamilya, nananatili siyang matatag para sa kanyang mga anak. Si Mario, ang kanyang asawa, ay isang manggagawa sa pabrika. Madalas siyang wala sa bahay dahil sa trabaho. Pero si Jessa ay matagal nang may kutob na may iba itong pinagkakaabalahan bukod sa trabaho. Sa kabila ng kanyang mga pangamba, pinili ni Jessa na magtiis at manahimik dahil ayaw niya masira ang kanilang pamilya. "Ano ba yan, Mario? Bakit gabi na naman ang uwi mo?" Tanong ni Jessa isang gabi habang naghahaponan silang mag-anak. "Hindi ka man lang nagsabi na gagabihin ka." "Trabaho lang, Jessa. Alam mo naman na kailangan ko mag-overtime para sa mga gustusin natin." Sagot ni Mario habang iniiwasan ang mga mata ni Jessa. Alam ni Jessa na nagloloko si Mario at may ibang babae, ngunit natatakot siyang humarap sa katotohanan. Iniisip niya ang kanyang mga anak na sina Paulo, 7 taong gulang, at Ana na 5 taong gulang. Ayaw niya lumaki ang mga ito na walang ama, kaya tinitiis niya ang sakit at pagtataksil ni Mario. "Mami, bakit lagi na lang late si Daddy?" Tanong ni Paulo isang gabi habang pinapatulog siya ni Jessa. "Anak, nagtatrabaho lang si Daddy para sa atin," sagot ni Jessa habang hinahaplos ang buhok ng anak. "Huwag kayong mag-alala, mahal tayo ni Daddy." Bilang isang ina, sinisikap ni Jessa na ipakita sa kanyang mga anak na ang kanilang pamilya ay buo at masaya. Ngunit sa kanyang puso, unti-unti siyang nasasaktan at nawawalan ng pag-asa. Patuloy siyang umaasa na darating ang araw na magbabago si Mario at magiging tapat na asawa at ama. Minsan, habang nagluluto si Jessa ng hapunan, hindi niya napigilan ang sarili at umiyak. Naalala niya ang mga panahon na masaya pa sila ni Mario at wala pa itong babae. "Bakit ganito, Lord? Paano ko pa ba mapapanatili ang aming pamilya? Ayoko na magdusa ang mga anak ko." Bulong ni Jessa habang pinupunasan ang luha. Sa kabila ng lahat, patuloy na umaasa si Jessa na magbabago si Mario. Umaasa siyang ang pagmamahal at pag-aaruga niya sa kanilang pamilya ang magpapabago sa puso ni Mario at ibabalik nito ang dating saya at pagmamahal sa kanilang tahanan. Hindi magawang iwan ni Jessa si Mario dahil wala siyang pupuntahan. Madalas siyang mag-isip kung ano na ang magiging buhay niya kung magpapasya siyang umalis kasama ang kanilang mga anak. Ngunit sa tuwing naiisip niya ito, bumabalik ang mga alaala ng kanyang kabataan. Noong 17 anyos pa lamang si Jessa, natuklasan ng kanyang mga magulang na siya ay buntis. Labis ng kanilang galit at pagkadismaya. "Anong kahihiyan nito, Jessa? Paano mo nagawa sa amin nito?" Sigaw ng kanyang ama habang nakatayo sa sala. "Pa, patawarin niyo po ako. Hindi ko po sinasadya." Sagot ni Jessa na nanginginig sa takot at pagluha. "Hindi ka na namin matitiis. Umalis ka na sa bahay na ito," sabi ng kanyang ina habang pinupulot ang mga gamit ni Jessa at itinatapon sa labas ng bahay. Walang nagawa si Jessa kundi umalis at maghanap ng matutuluyan. Walang-wala siya noon, kaya nang mag-alok ng tulong si Mario, agad niya itong tinanggap. Pinakasalan siya ni Mario at tinanggap ang responsibilidad ng pagiging ama sa kanilang magiging anak. Dahil dito, umaasa si Jessa kay Mario sa lahat ng bagay. "Mario, kung iniwan kita, saan kami pupunta ng mga bata? Wala akong trabaho. Wala akong pamilya na masasandalan." Bulong ni Jessa sa sarili habang iniisip ang kanilang sitwasyon. Kahit alam niyang mali ang ginagawa ni Mario, pinipili pa rin niyang manatili dahil sa takot na muling mag-isa at walang matuluyan. Iniisip niya na baka magbago pa si Mario, na baka sa kalaunan ay magbalik ang pagmamahal nito sa kanya at sa kanilang pamilya. "Jessa, magtiis ka pa. Para sa mga bata, para sa pamilya mo." Bulong ni Jessa habang pinupunasan ng luha sa kanyang mga mata. At sa kabila ng lahat ng sakit at pagdurusa, patuloy niyang inaasahan ang araw na magbabago si Mario at magiging buo at masaya muli ang kanilang pamilya. Tuwing umaga, gigising si Jessa ng maaga upang ihanda ang agahan ng kanyang mga anak at asikasuhin ang kanilang mga pangangailangan. Kahit pagod mula sa kakulangan ng tulog, pilit siyang bumabangon para sa kanyang mga anak. "Paulo, gising na! Kailangan mo na maghanda para sa eskwela," sabi ni Jessa
habang niyuyugyog ang balikat ng kanyang panganay. Mami, antok pa ako. Reklamo ni Paulo habang nagbubunot ng unan para takpan ang kanyang muka. Anak, kailangan mong pumasok na maaga. Ayaw nating malate ka, di ba? Sagot ni Jessa na pilit nginingitian ang kanyang anak para mabawasan ang bigat ng umaga. Matapos ihatid si Paulo sa eskwelahan, babalik si Jessa sa bahay upang ihanda naman ang kanilang tanghalian at isikasuhin ang kanyang bunsong anak na si Rachel na nasa ikalawang baitang. Rachel, tapusin mo ng pagkain mo para maihanda na kita. Sabi ni Jessa habang tinutulungan si Rachel sa kanyang damit. Mami, pwede ba ako maglaro muna bago pumasok? Tanong na Rachel habang nakatingin na nagmamakaawa sa ina. Pasensya na anak, kailangan na nating pumasok. Maglalaro tayo mamaya pag uwi mo. Sagot ni Jessa habang hinahawakan ang kamay ni Rachel. Pagkahatid kay Rachel, babalik si Jessa sa bahay para sa mga gawaing bahay. Magsasaing, maglilinis at maglalaba. Sa bawat oras na lumilipas, lalong nararamdaman ni Jessa ang bigat ng kanyang mga responsibilidad. Minsan gusto ko na lang humiga at magpahinga. Pero hindi pwede. Kailangan kong gawin ang lahat para sa mga anak ko. Sabi ni Jessa sa sarili habang naglilinis ng sahig. Sa kabila ng kanyang pagod, palaging inuuna ni Jessa ang kapakanan ng kanyang mga anak. Madalas siyang aligaga, hinahabol ang oras para matiyak na maayos ang lahat. Ngunit sa bawat pagod at pagsasakripisyo, nandun pa rin ang pagmamahal at malasakit ni Jessa para sa kanyang pamilya. Isang araw, habang naglilinis si Jessa ng bahay, nakakita siya ng mga resibo ng ATM sa bulsa ng pantalon ni Mario. Napansin niya madalas itong nagwi-withdraw ng malaking halaga ng pera. Nagduda si Jessa kaya't sinubaybayan niya ang kanyang asawa. Isang gabi, habang naglalaba, kinausap niya si Mario tungkol dito. Mario, bakit parang ang daming perang lumalabas sa ATM natin? Saan mo dinadala ang pera? Tanong ni Jessa habang pilit na pinapanatiling kalmado ang kanyang boses. Wala ka nang pakialam doon, Jessa. Hindi mo na kailangang malaman. Sagot ni Mario, halatang naiinis sa tanong ng kanyang asawa. Ngunit hindi mapakali si Jessa. Patuloy siyang nag-uusisa hanggang sa isang araw na sundan niya si Mario sa isang madilim na eskinita. Dito niya nakita si Mario na pumasok sa isang bahay na may karato lang pustahan at sugal. Labis na gulat at takot ang naramdaman ni Jessa. Hindi lang pala pambababae ang bisyo ni Mario, kundi pati na rin ang pagsusugal. Kaya naman pala palagi nauubos ang pera nila at laging nagkakautang. Pag uwi ni Mario, hinarap siya ni Jessa. Mario, alam ko na lahat. Hindi lang pambababae ang ginagawa mo, pati na rin pagsusugal. Bakit mo ito ginagawa sa amin? Sigaw ni Jessa, hindi na napigilan ang kanyang galit at hinanakit. Anong magagawa ko, Jessa? Kailangan ko ng paraan para maibsan ang stress ko. Sagot ni Mario, hindi alintana ang sakit na nararamdaman ng kanyang asawa. Stress? At ang kapalit nito ay ang paghihirap namin? Ang mga anak mo? Wala ka bang pakialam sa kanila? Patuloy na sigaw ni Jessa, nanginginig sa galit. Jessa, tama na. Wala ka na magagawa. Ganito na ako. Sagot ni Mario habang lumalabas ng bahay at nagbubuntong hininga. Sa bawat araw na lumilipas, lalong nararamdaman ni Jessa ang bigat ng kanyang mga responsibilidad. Ang sakit at pagdurusa ay nagiging mas matindi dahil sa mga natuklasan niyang bisyo ni Mario. Ngunit kahit gaano kahirap, patuloy pa rin siyang lumalaban para sa kanyang mga anak. Determinado siyang mapanatiling buo ang kanilang pamilya kahit na anong mangyari. Sa patuloy na paglulustay ni Mario ng kanilang pera, sa pambababae at pagsusugal, unting-unting nauubos ng kanilang ipon. Halos wala lang natitira sa sahod ni Mario at nahihirapan na si Jessa kung paano papaaralin ng kanilang mga anak. Ang dating simpleng pamumuhay ay naging mas mahirap pa. Paulo, Rachel, gising na kayo. Kailangan na nating maglakad papunta sa eskwela. Sabi ni Jessa isang umaga habang pinipilit gisingin ang kanyang mga anak. Mami, bakit hindi na tayo sumasakay sa jeep? Tanong ni Rachel habang nakasuot ng kanyang sapatos. Anak, kailangan nating magtipid. Mas maganda na rin ang maglakad para mas maging malusog tayo. Sagot ni Jessa, pilit nang ngumingiti kahit labis ng pag-aalala sa kanyang muka. Habang naglalakad sila papunta sa eskwelahan, iniisip ni Jessa kung paano pa magkakasya ang kanilang kaunting pera. Alam niyang hindi niya maiwan si Mario
dahil ayaw niya magka-broken family ang kanyang mga anak. Pero nararamdaman niyang kailangan niyang gumawa ng paraan para mapanatiling maayos ang kanilang buhay. Mami, pagod na ako. Reklamo ni Paulo habang naglalakad sila sa ilalim ng mainit na araw. Kaunti na lang anak, malapit na tayo. Sabi ni Jessa habang hinahawakan ng kamay ni Paulo. Kaya natin to. Sa bawat hakbang na kanilang tinatahak, nararamdaman ni Jessa ang bigat ng kanilang sitwasyon. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy siya nagpapakatatag para sa kanyang mga anak. Alam niyang kailangan niya maging matibay para sa kanila, kahit na ang lahat ng kanyang lakas at pag-asa ay unti-unting nauubos. Pagdating sa eskwelahan, binigyan ni Jessa ng halik sa pisngi ang kanyang mga anak. Mag-aral kayo mabuti ha? Mahal na mahal ko kayo. Sabi niya habang pinapanood silang pumasok sa kanilang mga silid-aralan. Habang pauwi, nag-iisip si Jessa kung ano pa ang pwede niyang gawin para maitaguyod ang kanyang pamilya. Naisip niya maghanap ng trabaho, kahit part-time lamang. Pero iniisip niya rin kung paano niya mapagsasabay ang kanyang mga responsibilidad bilang ina at bilang tagapagtaguyod ng kanilang pamilya. Laban lang, Jessa, para sa mga anak mo. Bulong niya sa sarili habang pinipilit na hindi umiyak. Pagdating sa bahay, pagod at lukmok si Jessa mula sa paghatid sa mga anak. Naupo siya sa isang sulok ng kanilang maliit na sala at nag-iisip kung paano pa mapapanatili ang kanilang pamilya. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Hindi niya kilala ang numero pero sinagot niya pa rin ito. Hello? Sino ito? Tanong ni Jessa. Hi Jessa, ako si Karen. Sagot ng boses sa kabilang linya. Ako ang karelasyon ni Mario. Buntis ako at siya ang ama ng dinadala ko. Gumuho ang mundo ni Jessa sa narinig. Para siyang tinamaan ng malakas na suntok sa dibdib at hindi niya alam kung paano makakahinga. Napatitig siya sa kawalan, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Jessa, pilit na pinipigilan ang pagluha. Paano mo nagawang sirain ang pamilya namin? Jessa, pasensya na. Wala akong intensyon na masira ang buhay mo. Pero kailangan mong malaman ng totoo. Sagot ni Karen, halatang nahihirapan din sa sitwasyon. Matapos mag-usap, ibinaba ni Jessa ang telepono. Hindi niya mapigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Hindi niya alam ang gagawin o kung paano haharapin ang bagong problemang ito. Paano na kami? Paano ko pabubuhayin ang mga anak namin kung pati si Mario ay may ibang anak na? Bulong ni Jessa sa sarili habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Wala siyang ibang masandalan. Walang pamilya o kaibigan na maaaring lapitan sa oras ng pangangailangan. Mag-isa siyang nag-isip at nagdusa sa sakit at bigat ng kanyang sitwasyon. Sa bawat hikbi, nararamdaman niyang unti-unting bumabagsak ang kanyang mundo. Lord, ano bang nagawa kong kasalanan para danasin lahat ng ito? Tanong ni Jessa habang umiiyak sa loob ng kanilang maliit na kwarto. Paano ko bubuhayin ang mga anak ko kung pati ako ay naguguluhan na? Buong araw siyang umiiyak, hinahanap ang sagot sa kanyang mga tanong. Wala siyang ibang magawa kundi mag-isip ng paraan para malampasan ang kanilang mga pagsubok. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat, pero sa kabila ng kanyang pag-iyak at pagdurusa, may kaunting pag-asa siyang nararamdaman sa kanyang puso. Hindi ako pwedeng sumuko. Para sa mga anak ko, kailangan ko magpakatatag. Bulong ni Jessa sa sarili habang pinipilit bumangon mula sa kanyang kalungkutan. Habang lumilipas ang oras, patuloy siya nag-isip ng mga paraan para maitawid ang kanilang pamilya. Kahit na mag-isa, alam niyang kailangan niya lumaban at harapin ang lahat ng pagsubok na darating. Sumunod na araw, nagbalik si Mario sa kanilang bahay. Malakas ang kanyang loob at tila walang nangyari. Jessa, pasensya na kagabi. Nakitulog ako sa katrabaho ko kasi nag-overtime kami. Sabi ni Mario habang iniiwasan ang mga mata ni Jessa. Nagkaroon kasi ng emergency sa trabaho kaya hindi na ako nakauwi. Tahimik lang ang nakinig si Jessa. Pilit na pinipigil ang kanyang emosyon. Alam niya nagsisinungaling si Mario, ngunit pinili niya manahimik at magpanggap na naniniwala. Sige Mario, naiintindihan ko. Sagot ni Jessa na may pilit ng ngiti. Kamusta ka na? Kain ka na. Nagluto ko ng paborito mong ulam. Habang kumakain, patuloy na kinimkim ni Jessa ang sakit at galit sa kanyang puso.
Hindi niya ipinakita kay Mario na alam niya ang katotohanan. Alam niyang wala siyang mapapala kung magpapatuloy ang kanilang pagtatalo. Salamat, Jessa. Alam kong napapagod ka na rin. Pasensya na kung hindi ako nakakatulong ng husto. Sabi ni Mario habang kumakain. Nakangiti lang si Jessa. Ngunit sa loob-loob niya, nagdurusa siya sa bawat pagsisinungaling ni Mario. Okay lang, Mario. Ang mahalaga nandito ka na. Sagot niya na may pilit ng ngiti. Magpahinga ka na pagkatapos mong kumain. Habang naglilinis ng mesa, patuloy na umiikot sa isipan ni Jessa ang mga salitang narinig niya mula kay Karen. Hindi niya mapigilang magtanong sa sarili kung paano pa niya mapapanatili ang kanilang pamilya sa kabila ng lahat ng pagsubok. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili ni Jessa na manatiling tahimik. Hindi niya kayang iwan si Mario at ayaw niyang masira ang kanilang pamilya. Para sa kanyang mga anak, pilit niyang kinikimkim ang lahat ng sakit at hinanakit. Para sa mga anak ko, kailangan ko magpakatatag. Bulong ni Jessa sa sarili habang pinipilit tapusin ang kanyang mga gawain sa bahay. Kailangan ko maging malakas para sa kanila. Isang gabi, habang naghahapunan sila, lumapit ang panganay na anak ni Jessa, si Paulo, kay Mario. Daddy, kailangan ko po ng pera para sa school project namin. Sabi ni Paulo, nakayuko at halatang nahihiya. Nagkatinginan sina Jessa at Mario. Alam ni Jessa na ang lahat ng kinikita ni Mario ay napupunta na sa bisyo at sa pag-iipon para sa pagpapaanak ni Karen. Paulo, wala akong pera ngayon. Baka pwede mong ipagpaliban muna yan. Sagot ni Mario, halatang naiinis. Nalulungkot si Paulo at tumingin kay Jessa. Umaasa na baka matulungan siya ng kanyang ina. Paulo, huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan para makahanap ng pera para sa project mo. Sabi ni Jessa habang hinahaplos ang balikat ng anak. Pangako anak, hindi kita pababayaan. Matapos ang hapunan, lumapit si Paulo kay Jessa habang sila ay nagliligpit ng mga pinggan. Mami, paano mo po gagawin yon? Wala na tayong pera. Tanong ni Paulo, halatang nag-aalala. Anak, magtiwala ka lang kay Mami. Magiging okay ang lahat. Sagot ni Jessa. Pilit nanginingitian ng anak kahit labis na ang kanyang pag-aalala. Makakahanap ako ng paraan. Pagkatapos magligpit, naupo si Jessa sa isang sulok at nag-isip. Alam niyang kailangan kumilos siya agad para makahanap ng pera. Naisip niyang magtinda ng mga pagkain o maghanap ng part-time na trabaho kahit mahirap. Lord, tulungan niyo po ko. Kailangan ko maging matatag para sa mga anak ko. Bulong ni Jessa habang tahimik na umiiyak. Kinabukasan, maaga siyang gumising at nagpunta sa palengke. Bumili siya ng mga sangkap para sa paggawa ng kakanin na pwede niyang itinda sa mga kapitbahay at sa eskwelahan. Alam niyang ito na lang natitirang paraan para makaipon ng pera para sa school project ni Paulo. Anak, babawi tayo. Gagawin ko ang lahat para mapunan ang pangangailangan niyo. Sabi ni Jessa sa sarili habang nagluluto ng mga kakanin. Hindi ko kayo pababayaan. Naglako si Jessa sa lahat ng parte ng kanilang lugar. Hindi alintana ang init ng araw at pagod. Patuloy siya naglalakad at nag-aalok ng kanyang mga kakanin sa mga kapitbahay at sa mga tindahan. Sa bawat pagbili ng mga tao, nararamdaman niyang unti-unting natutugunan ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Pag-uwi niya sa hapon, hawak niya ang 300 piso mula sa kanyang kita. Kahit papaano, mingiti sa kanyang labi dahil alam niyang nagawa niyang kumita ng sapat para sa school project ni Paulo. Habang naglalakad pa uwi, nasalubong niya ang kaibigan niya si Abby. Jessa, kamusta ka na? Napansin ko kanina na naglalako ka ng kakanin. Bati ni Abby, halatang nag-aalala. Oo, Abby, kailangan ko kasi ng pera para sa mga anak ko. Sagot ni Jessa habang pinupunasan ng pawis sa noo. Pero Jessa, bakit hindi mo nalang iwan si Mario? Alam kong alam mo na ang lahat ng ginagawa niya. Sabi ni Abby, may halong pagkabahala at pag-aalala sa boses. Napayuko si Jessa at huminga ng malalim. Abby, alam ko lahat ng ginagawa ni Mario. Ang pambababae, pagsusugal, at ngayon pati ang pagbubuntis ng ibang babae. Pero paano kung iiwan si Mario? Saan kami pupunta ng mga anak ko? Ayaw kong lumaki sila na may broken family. Hinawakan ni Abby ang kamay ni Jessa.
Jessa, hindi mo kailangan tiisin ang lahat ng ito. May karapatan ka ring maging masaya. At ang mga anak mo, mas kailangan nila ng ina na masaya at matatag kaysa sa isang ama na puro sakit ang dinudulot. Abby, hindi ko alam kung kaya ko. Natatakot ako. Sagot ni Jessa, halos maiyak na. Jessa, nandito lang ako para sa'yo. Kahit anong mangyari, tutulungan kita. Sabi ni Abby, tinatapik ang balikat ng kaibigan. Alam kong mahirap, pero kailangan mong pakatatag, hindi lang para sa mga anak mo, kundi para rin sa sarili mo. Napatingin si Jessa kay Abby at naramdaman ng kaunting pag-asa. Alam niyang tama si Abby, pero alam din niya hindi magiging madali ang pagdedesisyon. Sa kabila ng lahat, pinili niyang manatili dahil sa pagmamahal niya sa kanyang mga anak at sa pangarap niya magkaroon ng buo at masayang pamilya. Salamat, Abby. Salamat sa pagiging kaibigan at sa pag-unawa. Sabi ni Jessa habang niyakap ang kaibigan. Alam ko, Jessa. Alam kong kaya mo to. Magpakatatag ka. Sabi ni Abby habang pinapalakas ang loob ni Jessa. Habang naglalakad pa uwi, naramdaman ni Jessa ang bigat ng kanyang mga hakbang. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy siyang umaasa na balang araw ay magiging maayos din ang lahat. Sa ngayon, kailangan niya magpakatatag para sa kanyang mga anak at patuloy na maghanap ng paraan para maitawid ang kanilang pamilya. Kinabukasan, tuwang-tuwa si Paolo nang ibigay ni Jessa ang pera para sa kanyang project sa school. Nakita ni Paolo ang sakripisyo ng kanyang ina at naawa siya sa kalagayan nito. Mami, salamat po. Alam ko pong hirap na hirap ka. Sabi ni Paolo habang yakap-yakap ang kanyang ina. Nako anak, basta para sa inyo gagawin ko ang lahat. Sagot ni Jessa. Pilit nang iningitaan ng kanyang anak kahit nararamdaman ng pagod at hirap. Mami, bakit hindi na lang natin iwan si Daddy? Lagi ka na lang pong nahihirapan. Tanong ni Paolo, may halong lungkot at awa sa kanyang boses. Anak, alam kong mahirap ang sitwasyon natin ngayon. Pero kailangan nating magtiis. Hindi ko kayang makita na wala kayong ama. Paliwanag ni Jessa habang hinahaplos ang buhok ni Paolo. Pero huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan para maging maayos ang lahat. Pero Mami, gusto ko lang po na maging masaya kayo. Sabi ni Paolo habang umiiyak. Ayoko na po nakikitang nahihirapan kayo. Niyakap ni Jessa ang kanyang anak na mahigpit. Salamat, Paolo. Ang pagmamahal niyo ng kapatid mo ang nagpapalakas ng loob ko. Pangako, gagawin ko ang lahat para maging masaya tayo. Habang nag-aalmusal sila, pilit na iniisip ni Jessa ang mga susunod na hakbang. Alam niyang hindi niya kaya magpatuloy sa ganitong sitwasyon. Kailangan niya magpakatatag at maghanap ng paraan para mapanatili ang kanilang pamilya sa kabila ng lahat ng pagsubok. Paolo, maghanda ka na para sa eskwela. Kailangan mo mag-aral na mabuti ha, para sa kinabukasan mo. Sabi ni Jessa habang pinumpunasan ang luha sa mga mata ni Paolo. Opo, Mami, pangako, mag-aaral po ako na mabuti. Sagot ni Paolo habang tinatapos ang kanyang agahan. Habang naglalakad sila papunta sa eskwelahan, naramdaman ni Jessa ang bigat ng kanilang sitwasyon. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang kailangan niya magpakatatag para sa kanyang mga anak. Sa patuloy na pagdurusa ni Jessa, pilit niyang inisip ang mga paraan upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Sinubukan muli ni Jessa na magtinda ng kakanin. Nagbabaka sakaling makakita siya na mas magandang kita para sa kanyang mga anak. Ngunit hindi laging maganda ang panahon. Maraming araw na matumal ang benta niya, lalo na kapag umuulan. Rachel, Paolo, aalis na si Mami para magtinda. Huwag kayong mag-alala, babalik agad ako. Sabi ni Jessa isang umaga habang naghahanda ng mga paninda. Opo Mami, ingat po kayo. Sagot ni Paolo habang inaalalayan ang nakababatang kapatid. Habang naglalakad si Jessa sa kanilang lugar, dala-dala ang kanyang mga kakanin, hindi mapigil ang mag-alala ni Jessa sa kanyang sitwasyon. Nagbabadya ang ulan at alam niyang ito ang magpapahirap sa kanyang pagtitinda. Nang magsimula ng pumatak ang ulan, napilitan si Jessa na sumilong sa isang tindahan. Unti-unti, nawawalan siya ng pag-asa habang tinitingnan ng mga kakaning hindi nabebenta. Paano na kami nito? Kailangan ko ng pera para sa mga anak ko. Bulong ni Jessa sa sarili habang pinupunasan ang luha sa kanyang mga mata.
Madalas ay lugi si Jessa sa kanyang pagtitinda. Ang maliit na kita ay hindi sapat para sa mga gastusin nila, lalo na't wala nang binibigay na pera si Mario sa kanila. Halos wala lang natitira para sa kanilang pagkain at iba pang pangangailangan. Isang hapon, nagpaalam si Mario kay Jessa na hindi siya uuwi ng isang linggo. Jessa, may trabaho kaming kailangan tapusin sa probinsya. Baka matagalan ako ng isang linggo. Sabi ni Mario na iniiwasan ang mga mata ni Jessa. Hindi na nakinig pa si Jessa sa mga pagsisinungaling ni Mario at mga gawa-gawa nitong dahilan. Sa loob-loob niya, alam niyang pupunta lang ito kay Karen dahil malapit na mga anak si Karen. Sige Mario, ingat ka. Sagot ni Jessa ng malamig. Pilit na pinapanatiling kalmado ang kanyang boses. Pagkaalis ni Mario, naupo si Jessa sa kanilang maliit na sala. Pilit na pinipigilan ang kanyang emosyon. Alam niyang wala siyang magagawa kundi magtiis para sa mga anak niya. Mami, aalis po ba si Daddy? Tanong ni Paulo, halatang nag-aalala. Oo anak, may trabaho lang siya sa probinsya. Sagot ni Jessa habang hinahaplos ang buhok ni Paulo. Huwag kang mag-alala, nandito si Mami para sa inyo. Habang nag-aasikaso ng mga gawain sa bahay, hindi maiwasan ni Jessa ang mag-isip. Alam niyang kailangan niya magpakatatag para sa mga anak niya. Pero paano niya matitiis ang lahat ng ito? Kinabukasan, balik si Jessa sa paglalako ng kakanin. Naglakad siya mula umaga hanggang hapon. Pilit na ibinebenta ang kanyang mga paninda kahit na natutumal ang benta dahil sa masamang panahon. Kinabukasan, bumalik si Jessa sa palengke para bumili ng mga ingredients para sa kanyang mga kakanin. Habang naglalakad siya, napansin siya ng isang tindero na matagal na niyang kilala. Jessa, kamusta ka na? Bakit parang malungkot ka? Tanong ng tindero habang inaayos ang mga paninda. Okay lang po tito. Bumibili lang po ako ng mga kailangan ko para sa paninda. Sagot ni Jessa na pilit ang hiningitian ang tindero. Napansin ko palaging pagod ka. Bakit hindi mo subukan magtinda dito sa pwesto namin? Kailangan namin ng dagdag na tao at mukhang masipag ka naman. Alok ng tindero habang nakangiti. Nagulat si Jessa sa alok ng tindero. Alam niyang malaking tulong ito para sa kanila. Lalo na't wala nang binibigay na pera si Mario. Ngunit naisip din niya kung paano niya mababalanse ang kanyang oras para sa mga anak. Talaga po? Kailangan niyo po ba talaga ng tindera? Tanong ni Jessa. Halata nag-aalangan ngunit may halong pag-asa. Oo Jessa, kailangan namin ng tao rito at alam kong masipag ka at maaasahan. Pwedeng-pwede ka rito. Sagot ng tindero na puno ng pag-asa sa kanyang boses. Naisip ni Jessa na ito na ang pagkakataon niya para makatulong sa kanilang pamilya. Kailangan niya magpakatatag at subukan ng lahat ng paraan para mapunan ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Sige po tito, tatanggapin ko po ang alok niyo. Kailangan ko rin po kasi talaga ng trabaho. Sagot ni Jessa, ngayon ay mingiti sa kanyang mga labi. Magandang desisyon niyan Jessa. Simula bukas, pwede ka na magsimula dito. Sabi ng tindero na halatang masaya sa naging desisyon ni Jessa. Umuwi si Jessa ng gabing iyon na may kaunting pag-asa sa kanyang puso. Alam niya hindi magiging madali ang lahat. Pero sa tulong ng bagong oportunidad na ito, umaasa siyang mas magiging maayos ang kanilang sitwasyon. Para sa inyo, Paulo at Rachel, gagawin ko lahat para sa inyong kinabukasan. Bulong ni Jessa sa sarili habang pinipilit na magpakatatag at maghanda para sa bagong simula. Maaga pa lang ay gumigising na si Jessa. Matapos asikasuhin at ihatid sa eskwelahan ang kanyang mga anak na sina Paulo at Rachel, agad siya naghahanda para sa kanyang trabaho sa palengke. Paulo, Rachel, gising na kayo. Kailangan na nating maghanda. Sabi ni Jessa habang ginigising ang kanyang mga anak. Mami, ang aga pa. Antok pa ako. Reklamo ni Rachel habang nag-iinat. Alam ko anak, pero kailangan nating gumising ng maaga para makarating tayo sa eskwelahan ng hindi na late. Sagot ni Jessa na pilit nang iningitian ang kanyang mga anak. Matapos ihatid ang kanyang mga anak sa eskwelahan, dumiretso si Jessa sa palengke. Sa kanyang bagong trabaho, masipag siyang nagtrabaho bilang tindera. Maaga siyang dumadating upang mag-ayos ng mga paninda at maghanda para sa mga darating na mamimili. Good morning tito, andito na po ako. Bati ni Jessa sa tindero
habang nagsisimula siya mag-ayos ng mga gulay at prutas. Good morning din, Jessa. Ang aga mo talaga. Masipag ka talaga. Sagot ng tindero habang tinutulungan siya maghanda. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy na nagpapakita si Jessa ng sipag at dedikasyon sa kanyang trabaho. Kahit napagod mula sa pag-aalaga sa kanyang mga anak at pagtitinda, pilit niyang pinapanatili ang kanyang lakas at sigla para sa kanila. Jessa, salamat sa sipag mo. Malaking tulong ka dito sa pwesto namin. Sabi ng tindero, isang hapon habang sila nag-aayos ng mga paninda. Salamat din po, Tito, sa pagbibigay ng pagkakataong ito. Kailangan ko po talaga kasi ng trabaho para sa mga anak ko. Sagot ni Jessa na ngayon ay mingiti sa kanyang muka. Pagkatapos ng isang mahabang araw ng trabaho, umuwi si Jessa na pagod ngunit puno ng pag-asa. Alam niya ang bawat pagsusumikap niya ay para rin sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Paulo, Rachel, nandito na si Mami. Kamusta ang araw niyo sa eskwelahan? Tanong ni Jessa habang niyakap ang kanyang mga anak. Mami, pagod po kayo. Salamat po sa lahat ng ginagawa niyo para sa amin. Sagot ni Paulo, halatang naaawa sa kalagayan ng kanyang ina. Para sa inyo, anak, kailangan nating magtulungan. Sagot ni Jessa habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, patuloy na lumalaban si Jessa para sa kanyang mga anak. Alam niya hindi magiging madali ang lahat, pero sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman niya ang kahalagahan ng kanyang pagsusumikap at pagmamahal para sa kanyang pamilya. Habang patuloy si Jessa sa kanyang pagtatrabaho at pag-aalaga sa kanyang mga anak, napansin niya na mas nagiging masaya ang kanilang buhay sa bawat araw na lumilipas na wala si Mario. Mami, masaya tayo ngayon, di ba? Tanong ni Rachel isang gabi habang sila'y kumakain ng hapunan. Opo, Mami. Sana hindi na lang umuwi si Daddy. Parang mas magaan ang buhay natin kapag wala siya. Dagdag ni Paulo. Nagulat si Jessa sa sinabi ng kanyang mga anak. Anak, hindi tama yan. Mahalaga pa rin si Daddy sa atin. Sabi niya, pero may halong pag-aalinlangan sa kanyang boses. Pero Mami, lagi ka nalang pagod at umiiyak kapag nandito si Daddy. Sabi ni Paulo, halatang naaawa sa kalagayan ng ina. Napabuntong hininga si Jessa. Alam niya may punto ang kanyang mga anak. Sa mga araw na wala si Mario, naging mas maayos at mas masaya ang kanilang buhay kahit na mahirap. Paulo, Rachel, mahal natin si Daddy. Kailangan nating magtulungan bilang isang pamilya. Sabi ni Jessa, pero hindi mapigilan ang pag-aalala sa kanyang puso. Matapos ang hapunan, habang nagliligpit ng mesa, napagtanto ni Jessa ang sinabi ng kanyang mga anak. Totoo nga, mas magaan at mas masaya ang kanilang buhay kapag wala si Mario. Hindi na niya kailangang mag-alala sa mga pagsisinungaling at bisyo nito. Para sa mga anak ko, kailangan ko magpakatatag. Bulong ni Jessa sa sarili habang pinupunasan ang mesa. Pero paano ko haharapin ang katotohanan na mas okay kami kapag wala si Mario? Sa mga sumunod na araw, patuloy na nag-obserba si Jessa. Napansin niya mas nagiging masaya ang mga bata. Mas nagiging magaan ang kanilang pamumuhay at mas nakakayanan niyang harapin ang mga hamon ng buhay. Isang gabi, habang naglalaba, naisip ni Jessa ang mga sinabi ng kanyang mga anak. Tama nga sila. Mas magaan ang buhay namin kapag wala si Mario. Kailangan ko pag-isipan ng mabuti kung ano ang makakabuti para sa aming lahat. Bulong niya sa sarili. Habang patuloy na nag-iisip, naramdaman ni Jessa ang kaunting pag-asa sa kanyang puso. Alam niya hindi magiging madali ang desisyong ito, pero para sa kapakanan ng kanyang mga anak, handa siyang harapin ang anumang hamon. Isang gabi, habang nagpapahinga si Jessa matapos ang mahabang araw ng pagtatrabaho at pag-aalaga sa kanyang mga anak, tumawag si Mario. Malungkot ang boses nito, halatang mabigat ang loob. Jessa, kailangan kitang makausap, sabi ni Mario sa kabilang linya. Ano yun, Mario? Tanong ni Jessa na pilit pinapanitiling kalmado kahit nararamdaman ang kaba sa dibdib. Jessa, patawarin mo ko. Gusto kong sabihin sa'yo ang lahat ng totoo. May anak na ako kay Karen. Matagal ko na pinaplanong sabihin sa'yo. Pero natakot ako sa magiging reaksyon mo. Sabi ni Mario, halatang nag-aalangan. Hindi na nagulat pa si Jessa sa sinabi ni Mario.
Alam na niya ang katotohanan, pero nararamdaman niya ang sakit na muli nitong binuhay. Alam ko na, Mario. Matagal ko nang alam. Sagot ni Jessa na pilit pinipigil ang pagluha. Ano pa ang gusto mong sabihin? Jessa, hindi na muna ako uuwi. Kailangan kong alagaan si Karen at ang bagong anak namin. Sabi ni Mario, halos pabulong na. Hindi maintindihan ni Jessa, pero nang sabihin iyon ni Mario, nakaramdam siya ng malaking kaluwagan sa kanyang puso. Parang nabunutan siya ng tinig sa dibdib. Sige Mario, ingat ka. Sagot ni Jessa na ngayon ay mas kalmado na ang boses. Pagkatapos ng tawag, umupo si Jessa sa isang sulok at nag-isip. Nararamdaman niya ang halo-halong emosyon. Sakit, pagod, pero higit sa lahat, kaluwagan. Alam niyang mahirap ang sitwasyon nila, pero sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya na may pag-asa ang kanilang buhay. Sa mga sumunod na araw, mas naging maayos ang takbo ng buhay nila. Mas naging masaya at mas magaan ang kanilang pamumuhay. Kahit na mahirap, alam ni Jessa na mahaba pang kanilang tatahakin, pero sa kabila na lahat, nararamdaman niyang kaya niyang harapin ang anumang pagsubok basta't kasama niya ang kanyang mga anak. Habang patuloy na nagtatrabaho si Jessa sa palengke, napansin ng kanyang boss ang kanyang kasipagan at dedikasyon. Unti-unti, napalapit ang boss si Jessa, hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa kanyang mga anak. Isang araw, pagkatapos ng trabaho, kinausap ni Tito si Jessa. Jessa, kamusta ang mga bata? Mukhang mababait at masipag sila. Tanong ni Tito habang nag-aayos ng mga paninda. Salamat po Tito. Ayos lang po sila. Medyo nahihirapan lang minsan sa mga gastusin. Sagot ni Jessa na pilit nang umingiti. Alam mo Jessa, nakita ko kung gaano ka nagsasakripisyo para sa kanila. Gusto ko sana makatulong kahit papaano. Sabi ni Tito. Salamat po Tito. Malaking bagay na po ang trabahong binigay niyo sa akin. Sagot ni Jessa na halatang naaantig sa kabaitan ng kanyang boss. Mula noon, madalas nang pinapakain ni Tito sina Paula at Rachel kapag napapadaan sila sa palengke. Binibilhan rin niya sila ng mga laruan tuwing may pagkakataon. Paulo, Rachel, halik kayo dito. May dala akong pagkain para sa inyo. Sabi ni Tito habang inaabot ang mga baon sa bata. Salamat po, Mang Tito. Sabi ni Paulo habang masayang kumakain. Ang bait niyo po, Mang Tito. Sabi naman ni Rachel habang naglalaro ng bagong laruan na binili ni Tito. Natuwa si Jessa sa kabaitan ni Mang Tito. Alam niyang malaking tulong ito para sa kanilang pamilya, lalo na sa mga panahon na kulang sila sa pera. Salamat po talaga, Mang Tito. Hindi niyo po alam kung gaano kalaking tulong ito para sa amin. Sabi ni Jessa habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Walang anuman, Jessa. Alam ko ang hirap ng buhay. Basta't kaya ko, tutulungan ko kayo. Sagot ni Mang Tito na tinatapik ang balikat ni Jessa. Isang umaga, habang nagbabantay ng pwesto sa palengke si Jessa, biglang may lumapit na matandang babae sa kanya. Ang matanda ay may kakaibang aura, misteryoso at tila may alam na hindi basta-basta. Magandang umaga, iha! Bati ng matanda, nakangiti at may kislap sa mga mata. Magandang umaga rin po, sagot ni Jessa, nagtataka sa biglaang paglapit ng matanda. Matagal na kitang pinagmamasdan. Nakikita ko ang kabutihan sa puso mo. Sabi ng matandang babae habang tinititigan si Jessa. Natulala si Jessa sa mga sinabi ng matanda. Hindi niya alam kung paano tutugon sa biglaang papuring nito. Salamat po. Pero sino po kayo? Tanong ni Jessa, halatang naguguluhan. Ang pangalan ko ay Aling Sean. Matagal na ako naninirahan dito sa bayan natin. Alam kong marami kang pinagdadaanan, iha. Pero nakikita ko rin ang tapang at determinasyon sa iyong puso. Sagot ni Aling Sean na may halong pagmamalasakit sa kanyang boses. Salamat po, Aling Sean. Ginagawa ko po ang lahat para sa mga anak ko. Sabi ni Jessa, ngayon ay medyo kalmado na. Alam ko, iha. At dahil dyan, nais kitang bigyan ng maliit na tulong. Sabi ni Aling Sean habang inaabot ang isang maliit na supot na puno ng iba't ibang halaman at buto. Ito ay mga halamang gamot at buto na makakatulong sa iyo. Magtanim ka at aalagaan nito ang inyong kalusugan.
Maraming salamat po, Aling Sean. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Sabi ni Jessa na halos maiyak sa tuwa. Iha, may nais din akong ipakita sa iyo. Sabi ni Aling Sean habang binubuksan ang kahon. Sa loob nito, may isang lumang singsing na tila may kahalagahan. Aling Sean, ano po ito? Tanong ni Jessa, nagtataka. Ito ay isang singsing na minana ko pa sa aking ina. Gusto ko sanang isangla ito sa iyo sa halagang 100 piso. Sabi ng matanda na nakangiti ngunit halatang may lungkot sa kanyang mga mata. Nagulat si Jessa sa alok ni Aling Sean. Bakit po ninyo nais isangla ang singsing na ito? Mukhang mahalaga po ito sa inyo. Oo, iha. Mahalagang alaala ito. Ngunit alam ko na mas makakatulong ito sa iyo ngayon. Kailangan ko rin ng kaunting pera. At alam kong maaalagaan mo ang singsing na ito. Paliwanag ni Aling Sean. Napaisip si Jessa. Alam niya mahalaga ang bawat piso sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ngunit nakita rin niya ang tapat na intensyon ni Aling Sean. Sige po, Aling Sean. Tatanggapin ko po ang alok ninyo. Sagot ni Jessa habang inaabot ang 100 piso sa matanda. Maraming salamat, Jessa. Halagaan mo ang singsing na ito. May dala itong swerte at proteksyon. Sabi ni Aling Sean habang inaabot ang singsing kay Jessa. Pag-alis ni Aling Sean, tinitigan ni Jessa ang singsing. Hindi niya alam kung ano ang dala nito sa kanyang buhay, pero naramdaman niya ang kaunting pag-asa at misteryo. Pagkalipas ng ilang araw, nagdesisyon si Jessa na hintayin si Aling Sean. Gusto niyang ibalik ang singsing at malaman ang higit pang detalye tungkol sa misteryosong matanda. Araw-araw, umaga pa lang ay nag-aabang na siya sa palengke. Umaasa na muling magpapakita si Aling Sean. Isang linggo ang lumipas, pero hindi na muling nagpakita si Aling Sean. Nagtanong ulit si Jessa sa mga tindera. Ngunit wala pa rin may kilala o nakakita sa matanda. Jessa, baka naman mapagkamalan mo lang yung matanda. Baka ibang tao ang nakikita mo. Sabi ni Manang Berta, pilit na nagbibigay ng paliwanag. Oo nga, Jessa, wala talagang Aling Sean dito. Baka naman napagod ka lang at nagkaroon ng ilusyon. Dagdag ni Aling Nena. Ngunit alam ni Jessa sa kanyang puso na totoo ang nangyari. Hawak niya ang singsing bilang patunay na hindi lamang ito bunga ng kanyang imahinasyon. Siguro may dahilan kung bakit hindi na siya nagpakita. Bulong ni Jessa sa sarili habang tinititigan ang singsing. Baka ito isang tanda na kailangan ko magpatuloy at magpakatatag. Habang lumilipas sa mga araw, patuloy na naging masipag si Jessa sa kanyang trabaho sa palengke. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, mas pinili niya magpakatatag para sa kanyang mga anak. Ang singsing na iniwan ni Aling Sean ay naging simbolo ng kanyang pag-asa at lakas ng loob. Isang gabi, habang nagpapahinga, kinausap siya ng kanyang mga anak. Mami, bakit palagi kang may suot na singsing? Kanino po ba yan? Tanong ni Paulo habang tinitingnan ang singsing sa daliri ng ina. Ito'y bigay sa akin ng isang mabait na matanda. Sabi niya magdadala ito ng swerte at proteksyon sa atin. Sagot ni Jessa habang hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. Mabait po siguro siya, Mami. Sana magkita kayo ulit. Sabi ni Rachel na nakangiti. Oo nga anak, pero kahit hindi na kami magkita, alam kong nandito pa rin siya para sa atin. Sabi ni Jessa na puno ng pag-asa ang kanyang boses. Habang natutulog ang mga bata, muling tinitigan ni Jessa ang singsing. Alam niyang malayo pa ang kanilang tatahakin, pero sa kabila ng lahat ng pagsubok, handa siyang harapin ang anumang hamon. Para sa kanyang mga anak, gagawin niya ang lahat ng makakaya niya upang bigyan sila ng magandang kinabukasan. Isang hapon, habang nagbabantay si Jessa sa palengke, biglang nagring ang kanyang cellphone. Agad niyang sinagot ito nang makita niyang galing ito sa eskwelahan ni Paulo. Hello, si Jessa po ito. Sabi ni Jessa na nag-aalala. Magandang hapon po, Mrs. Jessa. Tumawag po kami para ipaalam sa inyo na inaapoy po sa lagnat si Paulo. Kailangan po siyang masundo at mandala sa doktor. Sabi ng guro ni Paulo sa kabilang linya. Agad na kinabahan si Jessa. Sige po, darating na ako. Salamat po sa pag-aalaga kay Paulo. Sagot niya habang pinipilit na manatiling kalmado. Matapos ibaba ang telepono, agad niyang kinausap ang kanyang boss na si Mang Tito. Mang Tito, kailangan ko pong umalis. May lagnat po si Paulo at kailangan ko siyang sunduin.
Sabi ni Jessa na halatang nag-aalala. Sige Jessa, ako na ang bahala rito. Ingat ka at sana gumaling agad si Paulo. Sagot ni Mang Tito na halatang naaawa sa sitwasyon ni Jessa. Agad na tumakbo si Jessa papunta sa eskwelahan ni Paulo. Hindi niya alintana ang init ng araw o ang pagod sa katawan. Ang mahalaga ay makuha at maalagaan niya ang kanyang anak. Pagdating sa eskwelahan, agad niyang nakita si Paulo na nakaupo sa klinik, namumutla at halatang nilalagnat ng husto. Paulo anak, nandito na si Mami, sabi ni Jessa habang niyakap ang kanyang anak. Mami, ang sakit po ng ulo ko, sabi ni Paulo na halos umiiyak na. Dadalhin kita sa doktor anak, gagaling ka rin, sagot ni Jessa na pilit na pinapalakas ang loob ng kanyang anak. Habang nasa ospital si Paulo, napag-alaman ng mga doktor na mayroon siyang anemia. Bagaman hindi malala ang kanyang kondisyon, kailangan niya manatili sa ospital para maobserbahan at mantiyak na maayos ang kanyang kalagayan. Nang marinig ito ni Jessa, labis siyang nag-alala. Dok, gaano po katagal kailangan manatili si Paulo sa ospital? Tanong ni Jessa. Halos hindi makatingin ng direkta sa doktor dahil sa kaba. Kailangan natin siyang bantayan ng ilang araw, Mrs. Jessa. Pero huwag kayong mag-alala. Gagawin namin ang lahat para gumaling siya agad. Sagot ng doktor. Pagkatapos kausapin ng doktor, naupo si Jessa sa tabi ng kama ni Paulo. Hindi niya mapigil ang maluha habang pinagmamasdan ng kanyang anak na mahimbing na natutulog. Paulo anak, magpakatatag ka. Gagawin ni Mami ang lahat para sa'yo. Bulong ni Jessa habang hinahawakan ang kamay ng kanyang anak. Ngunit sa kabila ng kanyang pangako, hindi maiwasan ni Jessa ang mag-alala. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pera para sa gamutan ni Paulo. Labis ng gipit ng kanilang sitwasyon at halos wala na siyang pera. Habang nag-iisip ng paraan, biglang pumasok si Mang Tito sa kwarto. Jessa, narinig ko ang nangyari kay Paulo. Kamusta na siya? Salamat po sa pagpunta, Mang Tito. May anemia po si Paulo. Kailangan niya manatili dito sa ospital para maobserbahan. Hindi ko po alam kung saan nakukuha ng pera para sa mga gastusin. Sagot ni Jessa na halos maiyak na. Huwag kang mag-alala, Jessa. Tutulungan kita. May konti akong naipon at pwede kong ipahiram sa'yo. Alam kong kailangan mo ng tulong ngayon. Sabi ni Mang Tito habang inaabot ang isang sobre na may laman na pera. Maraming salamat po, Mang Tito. Hindi ko po alam kung paano kayo mapapasalamatan. Sabi ni Jessa habang tinatanggap ang sobre. Halos mapaiyak siya sa tuwa at pasasalamat. Walang anuman, Jessa. Ang mahalaga ay gumaling si Paulo. Basta't kayo, tutulungan kita. Sabi ni Mang Tito habang tinatapik ang balikat ni Jessa. Habang nagpapagaling si Paulo sa ospital, patuloy na nag-aalala si Jessa sa mga bayarin. Sa kabila ng tulong ni Mang Tito, hindi pa rin sapat ng pera para makabayad sa lahat ng gastusin sa ospital. Habang nakaupo sa tabi ng kama ni Paulo, iniisip niya kung ano pa ang maaari niyang gawin. Habang nag-iisip ng mga posibleng solusyon, napatingin si Jessa sa singsing na ibinigay sa kanya ni Aling Sean. Muli niyang naalala ang misteryosong matanda at ang mga salitang binitawan nito. Ang singsing na ito, baka ito ang solusyon. Bulong ni Jessa sa sarili habang tinititigan ang singsing. Naisip niyang ibenta ang singsing upang makakuha ng pera para sa gamutan ni Paulo. Alam niyang may halaga ang singsing na ito. Ngunit may bahagi ng kanyang puso na nag-aalangan. Paano kung totoong sinabi ni Aling Sean? Magdadala ito ng swerte at proteksyon? Tanong ni Jessa sa sarili. Habang iniisip ang mga posibilidad, naalala niya mga sakripisyong ginawa niya para sa kanyang mga anak. Sa kabila ng lahat, handa siyang gawin ang anumang makakabuti para sa kanila. Para sa iyo, Paulo. Kung ito lang paraan para gumaling ka, handa kong ibenta ang singsing na ito. Bulong ni Jessa habang pinipilit na lakasan ang kanyang loob. Ngunit bago siya tuluyang magdesisyon, napagpasyahan niya mag-isip pa ng mabuti. Alam niyang hindi ito madaling desisyon at kailangan niyang tiyakin na tama ang kanyang gagawin. Paulo anak, kailangan mong gumaling. Kailangan kita. Sabi ni Jessa habang pinupunasan ng luha sa kanyang mga mata. Matapos ang maraming gabi ng pag-iisip at pag-aalala,
Nagdesisyon si Jessa na dalhin ang singsing sa isang eksperto upang malaman ang tunay na halaga nito. Hindi niya inaasahan na magiging sagot, ngunit umaasa siyang sapat ang halaga upang matugunan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Isang umaga, dinala ni Jessa ang singsing sa isang tanyag na alahero sa kanilang bayan. Matapos masuri ng eksperto ang singsing, halos mahimatay si Jessa sa kanyang narinig. "Madam, ang singsing na ito ay hindi basta-basta. Isa itong maalamat na singsing na nagmula pa noong Victorian era," sabi ng eksperto habang tinititigan ng singsing sa ilalim ng magnifying glass. "Ano po?" tanong ni Jessa, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. "Ang halaga ng singsing na ito ay aabot sa 50 milyon. Isa itong bihirang piraso na may napakataas na halaga," paliwanag ng eksperto. Nanginginig si Jessa habang hawak ang singsing. Hindi niya lubos maisip na ang simpleng singsing na iniwan sa kanya ni Aling Sean ay may ganitong napakalaking halaga. 50 milyon? Hindi po ako makapaniwala, sabi ni Jessa, halos maiyak sa tuwa at gulat. "Oo madam, kung nais ninyo ito imbenta, makakakuha kayo ng malaking halaga. Pero tandaan ninyo, napakahalaga ng pirasong ito," sabi ng eksperto na halatang nag-aalala rin sa magiging desisyon ni Jessa. Habang pauwi, pinag-isipan ni Jessa ang kanyang mga narinig. Alam niya ang halaga ng singsing na ito ay maaaring magbigay sa kanila ng magandang kinabukasan, lalo na para sa gamutan ni Paulo at edukasyon ng kanyang mga anak. Pagdating sa ospital, binisita niya si Paulo na ngayon ay unti-unti nang bumumuti ang kalagayan. "Paulo anak, may magandang balita si Mami," sabi ni Jessa habang hinahawakan ang kamay ng kanyang anak. "Ano po yun, Mami?" tanong ni Paulo. Halatang nag-aalala pa rin. "May nakita tayong paraan para makabayad sa lahat ng gastusin sa ospital at higit pa. Pangako, gagaling ka na at magkakaroon tayo ng mas magandang kinabukasan," sabi ni Jessa na halos maiyak sa tuwa. Natapos maibenta ang singsing sa halagang 50 milyon, agad na sigurado ni Jessa na magamit ang pera para sa ikabubuti ng kanyang pamilya. Unang-una sa kanyang listahan ang gamutan ni Paulo. Naging maayos ang lahat ng medical expenses ni Paulo at mabilis siyang gumaling. Sa wakas, nakauwi na rin sila sa kanilang tahanan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila sa dati nilang bahay. Lumipat sila sa isang mas magandang bahay, sa isang ligtas at tahimik na komunidad. Ang mga bata ay labis na natuwa sa kanilang bagong tahanan, puno ng pag-asa at saya. "Mami, ang ganda ng bagong bahay natin!" sigaw ni Paulo habang tumatakbo sa bagong sala. "Oo anak, ito ay para sa inyo ni Rachel," sagot ni Jessa nang ngumingiti habang pinagmamasdan ang mga anak na masayang naglalaro. Bukod sa kanilang bagong bahay, tinulungan din ni Jessa si Mang Tito bilang pasasalamat sa lahat ng tulong nito sa kanya. Binigyan niya ito ng puhunan upang mapalago ang tindahan sa palengke. "Mang Tito, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Gusto ko sanang ibalik ang kabutihan mo," sabi ni Jessa habang inaabot ang tseke kay Mang Tito. "Maraming salamat, Jessa. Hindi mo alam kung gaano mo ko natulungan. Napakabait mo," sagot ni Mang Tito na halos maiyak sa tuwa. Nag-invest din si Jessa sa mga negosyo upang masigurong hindi na sila maghihirap muli. Pinili niya magtayo ng mga maliliit na negosyo na siguradong magbibigay ng patuloy na kita sa kanila. Isa nilito ang maliit na karinderya na kanyang itinayo na nagsilbing pinagkukuhanan niya ng pang-araw-araw na kita. "Mami, ang ganda po ng karinderya natin," sabi ni Rachel habang tumutulong sa pag-aayos ng mga gamit. "Oo anak, ito ay isang paraan para masiguro natin na magandang kinabukasan," sagot ni Jessa na puno ng pag-asa. Ang natitirang bahagi ng pera ay itinabi ni Jessa para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Sinigurado niya may sapat na ipon para sa kanilang edukasyon at iba pang pangangailangan sa hinaharap. "Paulo, Rachel, ang lahat ng ito ay para sa inyo. Gagawin ko ang lahat para masiguro na magkakaroon kayo ng magandang kinabukasan," sabi ni Jessa habang yakap-yakap ang kanyang mga anak. Pagkalipas ng ilang buwan, nalaman ni Mario ang naging pagbabago sa buhay ni Jessa. Narinig niya mula sa mga kakilala ang tungkol sa kanilang bagong bahay.
ang negosyo ni Jessa at ang magandang kalagayan ni Paulo. Napagdesisyonan niyang subukang balikan si Jessa, umaasa na tatanggapin siya nito muli. Isang gabi, habang nasa bahay si Jessa at ang kanyang mga anak, biglang may kumatok sa kanilang pinto. Binuksan ni Jessa ang pinto at laking gulat niya na makita si Mario na nakatayo sa harapan. "Jessa, pwede ba tayo mag-usap?" Tanong ni Mario, halatang nagsisisi at nag-aalangan. "Anong ginagawa mo rito, Mario?" Tanong ni Jessa, may halong pagkagulat at kaba. "Gusto kong humingi ng tawad. Alam kong marami akong pagkukulang at pagkakamali sa iyo at sa mga bata. Bigyan mo sana ako ng pagkakataon na maitama ang mga ito." Sabi ni Mario, halos maiyak na. Pinapasok ni Jessa si Mario at umupo sila sa sala. Tahimik lamang ang mga bata. Pinagmamasdan ang kanilang mga magulang. "Jessa, narealize ko na ang lahat ng mali ko. Hindi ko na ulit gagawin ang mga iyon. Gusto kong bumawi at bumalik sa inyo." Sabi ni Mario habang humahawak sa kamay ni Jessa. Tumulo ang luha ni Jessa habang pinipigilan ang kanyang damdamin. "Mario, marami ka nasaktan sa ginawa mo. Hindi lang ako, pati ang mga anak natin. Sa kabila ng lahat, natutunan ko na hindi ko kailangan ng isang katulad mo para maging masaya at buo ang buhay namin. Jessa, please, bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon. Nagbago na ako." Pakiusap ni Mario, nangingilid na ang mga luha. "Pero Mario, paano kita tatanggapin muli kung sa bawat pag-alis mo, iniwan mo kaming nagdurusa at nahihirapan?" Sagot ni Jessa na pilit pinipigilan ang pag-iyak. Biglang lumapit si Paulo at Rachel sa kanilang ina. "Mami, okay lang po kami. Mas masaya tayo ngayon," sabi ni Paulo habang niyakap si Jessa. Niyakap ni Jessa ang kanyang mga anak. Naramdaman niya ang kanilang pagmamahal at suporta. "Mario, natutunan ko maging matatag at masaya kahit wala ka. Ang kinakatakot kong buhay na wala ka ay hindi naman pala ganun nakakatakot. Natutunan ko na kayang-kaya namin mag-isa." Napatigil si Mario at napagtanto ang lahat ng kanyang pagkukulang. "Jessa, naiintindihan ko na. Pasensya na sa lahat ng sakit at hirap na dinulot ko sa inyo. Mahal ko kayo." "Mahal din kita, Mario. Pero kailangan kong unahin ang kapakanan ng mga anak natin. Hindi kita pwedeng tanggapin muli." Sagot ni Jessa habang pinipigilan ang mga luha. Tumayo si Mario, halatang puno ng pagsisisi. "Salamat sa lahat, Jessa. Sana'y maging masaya kayo. Kung kailangan niyo ng tulong, nandito lang ako." Habang papaalis si Mario, niyakap ni Jessa ang kanyang mga anak. Alam niyang tama ang kanyang desisyon. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, nahanap nila ang kaligayahan at kapayapaan na matagal na nilang hinahanap. "Paulo, Rachel, nandito si Mami para sa inyo. Hindi na tayo kailangang magdusa pa. Ang mahalaga ay buo tayo at masaya," sabi ni Jessa habang pinupunasan ng luha sa kanyang mga mata. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy na lumalaban si Jessa para sa kanyang mga anak. Sa tulong ng kanilang pagmamahalan at pagsusumikap, nagiging mas maayos at masaya ang kanilang buhay. Alam niyang marami pang darating na hamon, pero handa siyang harapin ang lahat para sa magandang kinabukasan ng kanyang pamilya.